Pag-usapan pa natin ang Pinoy comic industry kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, ikaw ba ay mahilig rin sa comics at may paborito ka bang character? Pops J, hindi naman ako ganun kahilig magbasa ng comics, but I've read a few comics na rin na related siguro sa mga international characters like yung mga Marvel. Marvel. Mga ganun, Pops J. Western. Itong exhibit, kamakailan, para sa ika-75 taon na pagkakalikha sa comic character na Kengkoy, sikat yan noon. Paano ba nakaka-relate ang character na ito sa panahon ngayon? Paano ito kumakausap sa current generation? Yes. Pops J, ang description kasi or yung pagkakakilanlan ni Kengkoy base doon sa comics nga ni Tony Velasquez. Ano siya is siyang masiyahin, pilyo, o kumbaga Pops J, Joker. Yun yung kumbaga pagkakakilala sa kanya doon sa comics. And yung storyline niya, yung general storyline niya doon sa comics, meron siyang nililigawan na isang babae na Maria Clara. So ano siya, mahinhin, mabait, maganda, tapos selosa. So ganun yung gustong ipaliwanag din dun sa comics, dun sa character ng babae. Tapos ang tanong dyan, relatable ba yan? Ayun nga, Pops. Tapos si Kengkoy may katunggali siya doon sa storya nga na yun, na isang may itsura, pogi, kumbaga. Pero eventually, ang napili ng babae si Kengkoy. Kasi nga, kung ikukumpara natin ngayon, di ba, in our generation, parang masasabi natin na funny is the new pogi. Parang gano'n. So ano ka doon? Funny ka o pogi ka? Hindi natin funny. Sa mga curious, sa mga published na works ni Ginoong Tony Velasquez, saan ba pwedeng mabasa at mabalikan yung mga gawa niyan? Online ba yan? Well, Pops J, yung publication kasi, yung Ace Publications, ito yung nanguna doon sa paglilimbag ng mga comics ni Tony Velasquez. Parang reprinting yes, Pops J, still flourishing, yung mismong publication na yun, yung Ace Publications. Pero aware naman yung Velasquez family na limited na lang din talaga yung access sa kanilang mga comics. Kasi sa ngayon, may mga ibang inililimbag na sila na hindi related sa comics. Pero, ayun nga, may mga exhibit pa rin naman, yung conventions nga na ginawa din nitong nakaraan na related sa comics. So, yun yung mga ilan sa pwedeng mga paraan na ma-access natin, yung ilan sa comics nga ni Tony Velasquez. Francis, ang sabi ng apo ni Tony Velasquez, patay na ang Philippine comic industry. Bakit niya kaya nasabi yan? Pops J, kasi yung comics before it's an industry, kumbaga kabuhayan siya, maraming nabubuhay at kumbaga pinagkakakitaan yung paglikha, pagprint, paglimbag nitong comics. But today ay wala na ito, hindi na siya livelihood para sa mga Pilipino. Kaya nasasabi at hindi lang ang pamilya Velasquez but other komikeros, yun nga sinasabi nila, wala na talaga yung industriya ng comics dahil nga hindi na siya kumbaga primary medium ngayon for entertainment or sa media. Ganun, Pops J. Francis, may mga bagong Pinoy comic book creators pa rin naman ngayon. Paano nila ginagawa ng paraan na mapanatiling buhay pa rin ang comics sa ating bansa? Pops J, dahil sa forma ngayon ng digital media at alam natin ngayon na accessible na sa lahat sa ating phone, sa mga computers, yung mga entertainment, pwede na rin nilang, may mga comikeros na rin or comic creators na nag-upload or may mga digital artist or digital comics na pinapublish nila yung kanilang gawa sa online. So may mga iba na pwedeng ma-access yung kanilang comics online. So isa yon sa mga paraan ngayon para ma-connect pa rin at maipakita sa publiko na yung comics ay kahit wala ng industry, ay yung comics sa medium ay nandun pa rin at pwede pa rin mabasa ng mga Pilipino. Alright, maraming salamat. Mobile Journal Francis Orsio.